Mapagpalang araw po, kaibigan. Ayon po kay Apostol Pablo dito sa libro ng Roma. Roma 16:16. Magbatian kayo bilang mga magkakapatid kay Kristo. Kinukumusta kayo ng lahat ng iglesia ni Kristo rito. 17. Mga kapatid, mag-ingat kayo sa mga taong lumika ng pagkakahati-hati at gumugulo sa pananampalataya nyo. Nangangaral sila laban sa mga aral na natanggap ninyo sa amin. Kaya iwasan ninyo sila. Ang mga taong ganyan ay hindi naglilingkod sa Panginoong Yesukristo, kundi ang sarili nilang hangarin ang kanilang sinusunod. Dinadaya nila ang mga kulang sa kahalaman sa pamamagitan ng kanilang mauusay at magagandang pananalita. Ayan. Sa panahon ni Apostol Pablo, meron palang nangangaral. Pero iba ang kanilang pinangangaral laban do sa aral ni Apostol Pablo. Ganyan din po sa panahon natin ngayon. Marami pong naglipa ng reliyon na yung aral ni Pablo tungkol sa Panginoong Yesukristo, hindi po nila matanggap. Kaya sabi ni Apostol Pablo, iwasan ninyo. Iwasan ninyo. Bakit po? Ang sabi niya, matatamis silang magsalita. Isipin niyo po yan. Bigyan ko kayo ng isang halimbawa ayon kay Pablo. Dito po. Meron po sulat si Apostol Pablo. Ganito po ang nakalagay. Ano po? Ang sabi niya, dito sa Filipos 2:6, kahit na nasa kanya ang katangian ng Diyos, hindi niya itinuring magiging kapantay ng Diyos bilang isang bagay na dapat panghawakan. Ano daw po si Jesus? Taglay niya ang katangian ng Diyos. Ito po, ayaw nilang tanggapin ito. Ano sabi nila? Hindi naman totoo yan, sinasabi ni Pablo. Kasi yung ginagamit yung Biblia, corruptible Bible. Kapag ang sulat ni Pablo po, hindi po pumapanig sa kanila, ang sinasabi nila, corruptible Bible o kaya maling salin ng Biblia yan. Meron pa po. Ano sabi pa ni Pablo? Meron pa po siya sinabi rito, Dito naman po sa Colosas, tignan natin sa 1. Meron po siya binabanggit dito. Ito po, sapagkat minabuti ng Diyos na ang pagka-Diyos niya ay manahan ng lubos kay Kristo. Ano yung manahan kay Kristo? Lubos na pagka-Diyos ng Diyos. Sino may sabi? Si Pablo. Hindi po nila pinaniniwalahan yan. May isa pa. Meron pa rito sa Colosas. Yung binasa ko po, Colosas 1:19. Tignan naman natin dito sa Colosas 2:9. Kaya huwag kayong padadala dahil ang kapuspusan ng Diyos ay
nananahan sa katawan ni Kristo. O kita nyo po, lahat po na sinabi ni Pablo ito, yung mga nagsasabing hindi Diyos si Kristo, hindi nila matanggap yan. Kaya yung sinasabi ni Apostol Pablo dito sa Roma, mag-ingat kayo, sabi niya, doon sa mga naturuan niya. Alam niyo po yung nagpapanggap ng Iglesia ni Kristo sa Pilipinas, kapag nakakita sila ng Iglesia ni Kristo, lalo na ito sulat ni Pablo, ina-assume nila na sila ngayon. Hindi po. Ang tinutukoy ni Pablo dito, yung mga napangaralan niya. Hindi naman niya napangaralan ng mga Pilipinong ito eh. Nakarating po ba ng Pilipinas si Pablo? Hindi. Yung leader ba nila nagpunta sa lugar ng mga Hudyo noon? Hindi rin. Kaya tinutukoy ni Pablo rito, nagmagbatiyan kayo mga kapatid. Anong tawag niya? Mga kapatid. Yun yung mga naturuan niya sa panahon na nangangaral si Pablo sa kanila. Hindi po yung Iglesia ni Kristo na dito lumitaw lang sa Punta Santa Ana. Maling-mali po yan. Yung kinakausap ni Pablo, ano pa sabi ni Apostol Pablo? Mga kapatid. O kita nyo po, anong address ni Pablo? Kapatid. Eh kung labang ka sa aral ni Pablo, kapatid ka ba ni Pablo? Natural, kalaban mo si Pablo. Yung sinasabi ni Pablo, hindi mo kakayang tanggapin eh. Tapos sasabihin mo, ay kami yan. Kami yan. Iglesia ni Kristo. Nakita lang yung salitang iglesia, sila na daw yun. Hindi po ganon. Anong warning ni Pablo? Mag-ingat kayo sa mga taong lumilika ng pagkabahati-hati at gumugulo sa pananampalataya nyo. Nangangaral sila laban sa aral na natanggap ninyo sa amin. Oh, ingat po kayo. Baka madoktrinahan po kayo niyan. Kabilang po yan sa mga kulto ni Satanas. Yung doktrina, 27 doktrina ang itatanim sa utak mo. Ang pinakamalupit doon, hindi Diyos si Jesus, kundi tao lang. Alam niyo na po siguro anong grupo yan. Hindi sila kasali, hindi sila kapatid ni Pablo. Kahit po sa social media, tawag nila sa akin, brother, sabi ko, hindi ko yung brother. Hindi ko ka-brother. Si Kristo, Diyos sa akin, sa inyo tao. Paano tayo naging brother niyan, kako? Oh. Kasi po, sa kanila talagang doktrina nila, hindi naging Diyos si Jesus kailanman. Ano po? Hindi naging Diyos. Purihin ang Panginoon. Kaya tatandahan mo, kaibigan, ingat ka. Gaya ng sabi ni Apostol Pablo. Nangangaral din po sila, gumagamit din sila ng social media, television, babasahin. TikTok, Reels, Facebook, YouTube. Anong sabi ni Pablo? Nangangaral din sila. Pero anong aral nila? Ulitin po natin. Roma 16:17. Mga kapatid, mag-ingat kayo sa mga tao lumilika ng pagkahati-hati at gumugulo sa pananampalataya nyo. Nangangaral sila laban sa mga aral na natanggap ninyo sa amin. Amin, sabi ni Pablo. Ganun po silang magsalita. Madihin eh. Amin. Bakit sinabi ni Pablo na amin? Yung aral ni Pablo galing po sa Panginoong Yesukristo. Kaya inaangkin ni Pablo, amin. Hindi niya sabihin kapwa niya mga apostol.
lahat ng turo ng mga apostol galing kay Jesus. Yun ang sabi niya, amin. Hindi niya sinabing ako lang. Amin. Kasi marami pong apostol si Jesus. May apostol po sa mga Hudyo, meron pong apostol sa mga Entil. Sila Pedro sa mga Hudyo, si Pablo sa mga Entil. Tayo pong Pilipino ay mga Hentil tayo. Kasi po, labas po tayo sa bayang Israel. Hindi po tayo Hudyo. Oh, baka meron pa kayong matsyempuan yung mga nagsasabing bawal kumain ng baboy. Hudyo po yon. Ibinigay ang batas sa mga Hudyo na huwag kumain ng baboy. Hindi naman po tayo Hudyo eh. Sa mga Hudyo lang yon. Kaya sinupalpal sila na Pedro. Ako nga, pati yung pamilya ko, hindi ko masunod yung utos eh, sabi niya. Oh, nasa Gawa chapter 15 po yan. Pero hindi po yun ang issue natin. Ang issue natin, yung pagiging Diyos ni Jesus. Ano pa? Sige, titignan pa natin yung sulat ni Pablo. Tignan ninyo po ang testimony ni Apostol Pablo sa Galacia. Galacia 1:11. Gusto kong malaman nyo, mga kapatid, kita nyo po mga kapatid na naman, hindi po kasali yung Iglesia ni Cristo sa Pilipinas. Kulto yun eh. Gusto kong malaman nyo, mga kapatid, na magandang balitang ipinangangaral ko sa inyo ay hindi gawa-gawa lang ng tao. Yung sinasabi ko pong kulto, ang aral po nila ay aral ng tao kaya kulto sila. Yan po ang sabi ni Pablo, mga kapatid. Yung mga naturuan niya. Iglesia ni Cristo sa Pilipinas, hindi naman niya naturuan eh. Kontrabida nga sa kanya yun eh. Pagkatapos sasabihin nila, kami yan. Sino lolokohin niyo? Lelong nyo? Hallelujah. O tuloy. 12. At hindi ko naman ito tinanggap o natutunan mula sa mga tao, kundi ipinahayag mismo sa akin ni Yesu Kristo. O kita niyo po. Kanino galing ang aral ni Pablo? Sabi ni Pablo, hindi galing sa tao. Kay Yesu Kristo. Lumalabas si Kristo, hindi tao kay Pablo. O kita niyo po. Yan po ang maliwanag na turo. Hindi po tao si Jesus kay Pablo kasi sabi niya, hindi galing sa tao, kundi galing sa Panginoong Yesu Kristo. O ngayon, yung nagsasabing tao si Jesus, hindi po tao, nagkatawang tao. Iba po yung tao antimano sa nagkatawang tao. Ipinanganak ni Maria, kaya po naging anak ng tao, kasi nga ang nagluwal sa kanya ay tao. Kaya sa marami pong Bible verse na sinasabi ni Jesus, ako'y anak ng tao. Ako'y tao na gusto niyong patayin na nagsasaysay sa inyo ng katotohanan. Maliwanag po sinasabi niya, ako'y anak ng tao, ako'y tao. Kasi po ipinanganak nga siya ng isang tao. Pero bago siya pinanganak ni Santa Maria, sino si Jesus? Ayan po si Pablo nagsasabi. Hindi ko tinanggap mula sa tao ang aral ko. Oh. Common sense po, mag-isip kayong dahan-dahan. Ulitin ko Galacia 1:11. Gusto kong malaman nyo, mga kapatid, ng magandang balitang ipinangaral ko sa inyo ay hindi gawa-gawa ng tao. Gawa-gawa lang ng tao. 12. At hindi ko naman ito tinanggap o natutunan mula sa mga tao.
mga tao, kundi ipinahayag mismo sa akin ni Yesu Kristo. Oh, maliwanag po, kaibigan. Ginagamit ko nga palang Biblia, ang salita ng Diyos, Biblia. Yung mga umahangking iglesia ni Kristo, isa sa pagkakataon po, meron ako nakainkwentro. Diakono yun eh. Matanda po sa akin yun. Na may mga magit 70 anyos. Ito po yung dala kong Biblia noon. Sabi niya, basahin mo nga yung ganito, basahin mo naman yung ganyan. Kada basa ko, pinababasa niya po binabasa ko naman. Pero, nagulat siya. Nung isang pinabasa niya po, iba yung laman. Ang gusto niya kasing marinig, yung gusto niyang marinig. Talaga pong ganun eh. Ano po? Marami pong translation ng Biblia. Sila man po nangangaral sila, gumagamit din sila ng iba't ibang Biblia. Pero masakit po, alam niyo po bakit? Pag yung Biblia hindi po panig sa kanila, ang sasabihin nila, maling salin yan. Pero ginagamit din po nila yon kapag panig sa kanila ang laman ng binabasa nila. Hindi po ba kulto yan? O loko-loko? Naalala ko si Vega. Alam niyo po yung si Luca Vega? Anong ibig sabihin ng Luca? Luca means luka-luka. Hindi mo ba naging luka-luka yon? Nagdamit siyang kagaya ng damit ng Nazareno, di po ba? Oh. Luka means luka-luka. Naloko talaga. Sila man no, loko-loko sila. Yung nagsasabing Iglesia ni Cristo, kami yan. Kasi po yung aral nila, galing po sa leader nila, ayon sa kanilang babasahing pasugo. Yan. Okay, tuloy tayo. Meron po isang talata kasi sa Biblia. Tignan ko lang po, ito po, pinabasa niya sa akin. Basahin mo nga yung Gawa 20:28. Dito po siya. Akala ko po, babaliktad siya eh. Ito, binasa ko naman. Ganyan po kasi ako eh. Nung nakaraan po, nakaraang Martes, nangaral po ako sa palengke ng Pretil Market. Meron din Iglesia ni Cristo. Ay, basahin mo yan ganyan. Basahin mo nga ito. Nabulaga siya. Sabi niya, ano ba yan? Maligsali na. Alam niyo po, yan po ang talagang tinuturo sa kanila. Kapag hindi umahayon sa gusto nila, hindi umahayon sa kanilang panlasa, ang lagi po nila sinasabi, yung mga makukulit na, ang lagi nila sinasabi, maling salin. Maling Biblia yan. Sa palengke po, sabi sa akin nung Alipores ni Manalo, maling salin nung ginagamit mo, sabi. Kasi po, nabulaga siya. Ang gusto niya marinig kasi, hindi yun na nakalagay sa Biblia. Kaya sabi ko sa kanya, di palitan mo na lang si Pablo, ikaw na lang mag-apostol Pablo. Okay, balik tayo. Basahin ko po, yung diakono, yung senior citizen, may kita 70 anyos po. Magbanggit ng talata, basa naman ako ng basa, pero dito po siya nabulaga. Gawa 20:28, basahin mo, sabi niya. Ito, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang lahat ng mga
mananampalatayang pinababantayan sa inyo ng banal na Espiritu. Pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na kanyang tinubos sa pamamagitan ng sariling dugo. Dahil iglesia ng Diyos po nakalagay, sandali sabi niya, maling salin yan. Kasi po iglesia ng Diyos na nakalagay. Ito po. Di ko po kayo dinadaya. Ito, salita ng Diyos, Biblia. Ang nakalagay po, iglesia ng Diyos. Ang gusto niyang marinig, iglesia ni Kristo. Hindi po sila ito. Kahit anong gawin nila, pagangkin. Hanggang pagangkin lang po yun. Pero sa totoo lang, hindi po sila pasok. Aral ni Pablo, kinokontra nila. Ano sabi ni Pablo? Hindi galing sa mga tao ang aral ko, kundi pinahayag sa akin mismo ni Jesucristo. Kita niyo po. Tao ba yan? Hindi po. Bagamat meron po nakalagay sa Biblia na tao, nagkatawang tao. Po, tandaan niyo po yan. Huwag po kayong magpaloko. Sinasabi ni Pablo, mag-ingat kayo. Doon po sa Roma 16:17. Ulitin natin. Basahin ko po. Mga kapatid, mag-ingat kayo sa mga taong lumilika ng pagkahati-hati at gumugulo sa pananampalataya nyo o pananampalataya nyo. Kanino nila nakuha yung pananampalataya yon? Siyempre, aral ni Pablo. Aral ni Kristo, aral ni Pablo. Kaya sila sumampalataya. Kaya winawarningan sila. Kasi sa panahon nila, meron din po nangangaral. Pero ang dala nila, iba kaysa dala ni Apostol Pablo. Parang yung mga naghahangking Iglesia Cristo dito sa Pilipinas, ibang aral ang dala, hindi apostolic teaching. Kaya po apostolic, si Pablo po ay apostol. Sila po, tao teaching, human teaching. Ano sabi ni Pablo? Nangangaral sila. O kita nyo, nangangaral din po sila. Diba? Kanya lang, ang pinababasa nila yung magazine. Hindi po ba? Ayan. Nangangaral sila laban sa mga haral na natanggap ninyo sa amin. Kita nyo po, laban pala sila sa aral ni Apostol Pablo. Anong payo ni Pablo? Kaya iwasan ninyo sila. Iwasan nyo po. Huwag nyo nang babatir, huwag nyo nang tatanggap. Hindi ba yung dalang aral? Kinakalaban nila si Pablo eh. Tatalonin mo ba si Pablo na apostol ni Jesus? Kahit anong gawin pong magpakadulbasa ng Grego at saka Hebreyong salita eh. Kapag si Pablo nakatapat mo, hindi ka uubra doon. Ano po? Ingat po kayo, sabi ni Pablo. Tuloy. 18. Ang mga taong ganyan na hindi naglilingkod sa Panginoong Jesucristo. Anong sabi niya? Hindi pala paglilingkod ang ginagawa nila kay Jesucristo. Yung nagdadalang aral na labang kay Apostol Pablo. Kaibigan, ingat ka. Baka isa ka sa mga tao si Kristo, hindi Diyos. Hindi pala sila naglilingkod sa Panginoong Jesucristo. Tapos aangkinin pa nila. Sila daw yun. Hallelujah. Tuloy natin. Sa 16-18 ng Roma.
Ang mga taong ganyan ay hindi naglilingkod sa Panginoong Yesukristo. Yung lumalaban sa aral ni Pablo, kundi ang sarili nilang angarin ang kanilang sinusunod. Sariling angarin. Human teaching po yan. Nabalitaan nyo pa yung isang kapatid nila sa Laman? Pinasabog yung anomalya sa kanilang samahan. Magpapamilya, sumabog. Nanay, mga anak. Anong nangyari? Tiniwalag po sila. Sumabog. Anong sabi nung Angel, ano po yun? Angel Manalo? Korupsyon. Yan. Yun po yung anong nakalagay? Kundi ang ngangari nila ang kanilang sinusunod. Kita nyo. Lagak ka ng lagak. Yung pala, nakurap na. Nasa YouTube na po yan. Di nyo na pwedeng baguhin yan. Sumabog parang bomba. Tuloy natin. Dinadaya nila ang mga kulang sa kahalaman sa pamamagitan ng kanilang mauusay at magagandang pananalita. Sino po yung nadadaya? Yung kulang sa kahalaman. Siyempre, pag wala kang alam sa Biblia, madali ka madaya. Wala kang alam eh. Kaya ako, payo ko sa iyo kaibigan, magbasa kang Biblia. Mura lang naman ang Biblia, bili na lang po kayong Biblia. Yung cellphone nga, nakakabili kayo. Yung load nga, nakaka-load nga kayo eh. Kung minsan, niloloko pa kayo ng load eh. Diba? Galit kayo pag kaloload ko lang, wala na. Kasi sinasabi naman ng loading, your load is not enough. Kita niya. Nag-load ka ng isang dan, is not enough, kanyo pa sa'yo. Kaya nung sabi nito, magnanakaw. Kung yung load nga ninanakaw, ayaw sa inyo salita. Yung di ka makabili ng Biblia, makabili ka ng cellphone, libo-libo. Yung Biblia, wala namang nagit na 200, 100, hindi ka makabili. Kaya sabi po ni Pablo, mga kapatid, hindi po yung mga iglesia ni Cristo sa Pilipinas yan. Yung nagdiwang ng 109 years. Hindi po. Nababaliw na yata ang mga yun. Sila daw, pagka nakita nila yung iglesia ni Cristo, yan po paborito nila eh. Gawa 2028, George Lamsala translation. Yung si George Lamsa translation po, ang nakalagay po kasi doon, Iglesia ni Cristo. Kaya pag sila po, tinatanong sila, wala naman Iglesia ni Cristo ah. Ang gagawin nila, kukunin po yung libro ni Lamsa translation, Gawa 20-20-28. Ang nakalagay po doon, Iglesia ni Cristo. Gustong-gusto nila yung paborito nila yung Bibliang yun. Tapos kukuha pala sila ng paliwanag ni George Lamsa. Bakit Iglesia ni Cristo daw yun? Yung paliwanag ni George, ginagamit nila. Ibig sabihin, na-convert sila ni Lamsa. Bakit doon sa sulat ni Lamsa, George M. Lamsa translation, Roma 9:5. Ayaw po nila yung nakalagay doon eh. Bakit? Sabi ni George Lamsa, Roma 9:5, si Kristo ay Diyos. Ayaw nilang basahin yun. Sabi pa nila ayon po sa pagkalikat ng Tagalog. Pagkalikot,
Inililikutan kasi nila yung Biblia eh. Oh, isip po kayo Pag Iglesia ni Cristo ang gusto nila makita, kukunin po nila yung sinulat ni George Lamsa. Yun ang kanilang binabandila sa kanilang social media. Pero yung George Lamsa, 9.5, ayaw nilang basahin. Bakit po? Nakalagay dun, maliwanag, si Kristo ay Diyos eh. Sabi ni George Lamsa, Jesus is God at all times. Kita nyo po? Hindi ba luka-luka, luka-bega din sila? Luka-bega din po sila. Pinagtatawanan nila si Luka Bega eh. Sila man, wala silang pinagkaiba kay Luka. Luka means luka-luka. Sige po, hanggang dito na lamang kaibigan. I-share mo naman. Malay mo. Ano po? Kaya yung nakausap ko po sa palengke para siyang putang babae, putak ng putak. Wala na po siya magagawa. Nakasulat yung binasa ko eh. Ang gusto niya kasing marinig ay Iglesia ni Cristo. Kaso nakalagay po, mga Iglesia ni Cristo. Yun ang nakalagay po sa binasa kong isang Biblia. Yung Catholic edition ng Magandang Balita Biblia. Ano po? Yun po nakalagay sa Roma 16:16. Mga Iglesia ni Cristo. Mga marami. Ang gusto niya pong marinig sa akin, Iglesia ni Cristo lang. Di balandra siya. Kayo ba yan? Sabi ko, anong nakalagay? Mga. Ibig sabihin ng mga, marami. Lahat ng reliyon, mga iglesia yan eh. O paano ngayon, kako? Wala na po, wala siyang magawa eh. Nakasulat eh. Kaya nung sinabi niyang mali daw yung Biblia binasa ko, yung translation na ginagamit ko, di sabi ko, palitan mo na lang si Apostol Pablo. Ikaw na lang mag-apostol. Luka-luka talaga. Ano pa? Kapag ayaw nila, yung talata ng Biblia, ang sabi nila, maling translation o maling Biblia or corruptible Bible. Sige kaibigan, hanggang dito na lamang dumarami. Hindi naman kailangan marami. Importante na intindihan niyo po. Ito pong inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Ayan po. In Christ alone. Ano po? Salamat Panginoon Diyos sa liwanag na turo mo ngayon. Nawa Panginoon Diyos yung mga nakinig, nanood ng aking munting video, nawa pagliwanagin mo po ang kanilang mga kaisipan. Kung sila man po ay nandun pa sa turong si Kristo ay hindi Diyos, sana mabago po ang kanilang pananaw. Marami po nakalagay sa Biblia na sinasabi po ang iyong anak ay Diyos kasi po Diyos ka. Parang ganito lang po Panginoon Diyos. Kung ang tao po ay tao, yung anak niya tao rin po. Ano po? Pero dahil ikaw ay Diyos, anong sabi ni Jesus? Ama namin Diyos, nasa langit, sambahin ka. Natural kung Diyos ka, Diyos din po ang iyong anak na si Yesu Cristo. Sabi ni Pablo, hindi galing sa tao ang aking aral, kundi kay Yesu Cristo. Salamat po Panginoon Diyos sa liwanag na pagtuturo mo po sa oras pang ito. Maraming salamat po sa ngalan ni Jesus. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nasa programa po kayo ang paglalahad ng katotohanan ayon po sa banal na kasulatan. Kaibigan, minsan pa, i-share mo naman sa iyong mga kaibigan ang aking munting video, malay mo, mabuksan ang kanilang isipan. Yung kanilang nagdidilim na kaisipan ay magliliwanag
sa salita ng Panginoon Diyos. Pwede ba yan, kaibigan? Siyempre naman, pwede. Nandito na lamang po ang aking munting video. Minsan pa, Brother Manny Bautista. Amen? Amen.